Kung may problema sa inyong tahanan ngayong Kapaskuhan, maaari ninyo kaming takbuhan. Si Aling Anita nangungupahan, ngunit ramdam niya ang panggigipit ng nagpapaupa dahil sa pagdaan ng mga buwan. Pataas ng pataas din ang sinisingil na renta. Ayaw niyang magpasko sa kalsada. Ngunit paano na kung hindi na niya kaya ang upa? Alamin ang payong kapatid ni Ate Pia. Isang pamilya ang walang matakbuhan, kinupkup ng isang biyudang nangangalaga rin ng mga pusa, aso at iba pang mga hayop na hindi naaalagaan. Si Ariza at ang kanyang cat house, isang tahanan para sa mga walang laban. Kaya't kasama si Kuya Alan, kilalanin natin siya sa salamat. Ang halaga ng edukasyon sa bawat tahanan ilalaban. Yan ang kwento ni Tatay Benji, isang TNVS driver na itinuloy ang pag-aaral. Ang kanyang kakampi sa pag-abot ng pangarap para sa sarili, pamilya at lipunan ating ipagdiriwang. Isang haligi hindi lang ng tahanan kundi ng bayan. Kompanyero Rene Cayetano, aalalahanin at bibigyang pugay ang kanyang legasiya sa kanyang pamilya at sa bansa. Ating susundan ngayong kanyang kaarawan. At mga barangay, susugurin para bigyan ng saya, papremyo at pag-asa. Lahat ng yan, ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maligayang Kapaskuhan, Luzon, Visayas, Mindanao at saan man sa mundo. Welcome sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Lahat po ng tao ay may pagsubok. May mga challenges, may mga suliranin o problema. Ang importante, may makikinig at aksyonan. Kaya kasama ang Maritim at ang ating mga abogado, papakinggan namin ang mga problema nyo. Hindi lang aaksyonan, hahanapan natin ng solusyon. At dahil panahon din ng pagbibigayan, mga kwento ng inspirasyon at pasasalamat ang aming handog na susundan pa ng kasiyahan at papremyo na maaaring umabot sa barangay ninyo. Kaya ngayong Kapaskuhan, samahan niyo kami sa programang nagdadala ng liwanag sa bawat tahanan. Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Sinusolusyonan agad inaaksyonan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Cayetano Action agad. Ito po ang tanong ng Pilipino at ngayong kakaiba dahil si Kuya Alan ang ating makakausap. Pero doon sa mga nagtatanong kung paano namin matatanggap ang inyong mga katanungan, all you have to do is go to the comment section ng aming iba't ibang social media platforms at ilagay niyo po doon ang inyong mga katanungan. O di kaya'y kayo mag-video at naroon ang inyong tanong at hahanapan natin ang kasagutan niyan. Umpisahan ho natin dito, Kuya Alan. Yung 500 piso talaga ay kasya sa Noche Buena. I fully understand yung mga kritiko kasi parang ang hirap na ng buhay, hindi naman lahat ng grocery, lahat ng palengke, mabibili mo yan. And pag ikaw isang secretary, nandiyan ka sa taas, sasabihin mo yon. But just because I also know the family of the secretary, and hindi maluluho ng mga tao yan, hindi mga lutang, etc., no? I think she was trying to convey na, after looking at the list, you know, even if you only have 500, and many people don't have 500, but even if you do have 500, kahit pa paano, you can share a meal together. So, how it was said, how it was communicated, and yun nga, Kuya Boy, ang problema yung konteksto. Kasi I was just listening, I was telling myself, if I made that mistake, then listening to her, may ganito na it's 50 pesos, may ganito, di ba? You announce it in March, but you go to the wherever in June, yung 50 pesos, 60 pesos yun, walang mabibili. But if I was DepEd and saying na, guys, meron sa sa Divisoria na 50,
it's not a matter of fake news ba o hindi. It's a matter of sensitivity. Right. Anong message ang kino-convey mo. Nangyayari ngayon, ang bilis mag-react. And then pag nag-react ka, more or less, paninindigan mo na ang fake news yung kabila, ikaw totoo. Ang reaction ko naman doon, kilala natin si Chris Roque. I also know Gun. Hindi maluho ng mga tao, mga simpleng tao. I understand that in that context, no? Pero sa akin palagay, at wala ring intent, wala ring intensyon. Even the sensitivity point to me is something that's debatable. Yeah. Kasi, but the times kasi paano mo ako sasabihan na kasya ang 500 piso para sa Noche Buena, inakakakita ako ng mga ninanakaw na pera sa isang mesa. Inakakakita ako ng mga malimaleta. That's the backdrop. Revealing sa akin, hindi lang yung second part, Kuya Boy, na tama nga na, ninakaw. Tapos, but dun din sa first mong sinabi, ba't mo ko sinasabihan? Oo. Kasi I don't Oo. even think sinasabihan niya eh. Hindi. Wala Diba? siyang I intensyon. think she was just, factual lang, binabasa ko sa inyo. Timing. Also, what a time to say. Yeah. Diba? Not only insensitive, but wala talaga sa timing. Wala. Oo. You know? At huwag mo ko sabihan na pwede. Yeah, because nga, Kuya Boy, may outrage, may galit. Yeah. Tapos papasukan mo nun. Okay. Mensaheng Pasko o Pamasko para sa ating mga kababayan, Kuya Alan. A Christmas message ko is RE. RE, no? Let's repent. Let's have a recollection. Let's redeem yung mga mali na ginagawa. Di ba? So we love it pag sinabing bagong taon, bagong Taguig, bagong Muntinlupa, na New Republic, di ba? But what makes it new? You have to revise. Di ba? May vision, may revision. You have to recollect. Di ba? Dati ka nang, you used to own it. Nasanla. You have to redeem it. Di ba? So, etong Pasko, it's also about, quietness, peace, thinking, ano bang vision, di ba? So, I do wish everyone, a very happy, a very Merry Christmas. I hope you have time with the family. I hope we can focus on how good God is in our lives. But, I don't want us to miss out on that opportunity. Merry Christmas po. Merry Christmas, Kuya Boy. Maraming salamat kay Alan. Magbabalik po ang Kaitanin Action with Boy Abito. Kapag handa na ba kayo ng mga aginaldo nyo tsaka pang Noche Buena nyo ngayong Pasko? Oo nga, no? Alam mo, parang gusto na lang namin, simpleng Pasko na lang kasi sa mahal ng bilihin ngayon. Alam mo, masaya na kami kahit pa simpleng tinapay, pandesal o pansit lang kami sa bahay. Ang importante, kumpleto kaming pamilya. Uy, alam mo, agree ako dyan, ha? Maswerte pa tayo kasi ako kahit papaano pinapasalamat ko na meron kaming tinitirhan na bahay. Kasi ganyan-ganyan nahihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Ang problema niya, problemado siya dahil hindi siya secured kung hanggang kailan sila pwedeng mag-stay dun sa inuupahan nilang bahay mag-ina. Teka lang, ano bang naging problema nila? Ay, naku te. Alam mo ba, nakalagay na sa labas ng inuupahan nila, for rent na. Ay, paano hirap silang magbayad ng upa? Eh, ang masama pa nun, sa loob lang ng 4 na buwan, tinataas pa ng pilit yung renta nila. Grabe naman. 7.5. Nung August, ginawang 8.5 na ata. Tapos nitong nakaraang buwan lang, November, gusto pang gawing 10K. Ngayon, teka. Pwede ba yan? Ang tanong ko, gano'n ba sila katagal nakatira dun? Ilang taon na yun? Since 2018 na silang nandun, oh. Gano'ng katagal na? Teka lang. Ang tagal na pala nilang nakatira doon. Ilang taon na ba silang ginigipit ng may-ari? Ang sabi daw, ngayong taon lang daw. Baka may mas malalim pa na problema dito. Mabuti pa si Ate Tia ang magbusisi ng kasong idinulog sa ating ng payong kapatid. Tama ka dyan. Kamusta po kayo? Welcome to the show. Okay lang po. Naman problema lang po. Oo nga, sige, kwento niyo po sa amin. Ba't kayo nangangailangan ng payong legal? Kasi po, Ate Pia, mula po nung lumipat kami ng 2018, 7,000 po yung ano namin. Upa nyo? Opo. Oo. So, nag-down po yung asawa ko ng 14,000. Okay. Ngayon po, nung namatay po ang asawa ko, siyempre medyo po nagipit tayo. Sa isang buwan, ang bayad ko sa kanya 2 times. Parang nahati. Okay. Pero binuo mo pa rin. Pero buo pa rin Okay, po, okay. monthly pa rin po. Tapos hindi naman po nagagamit yung down ko, hindi rin po nagagamit yung advance ko.
So ngayon po, dumating po itong year 2024 August, nag-usap po kami sa barangay. Ang sabi niya po is 8,005 na po yung upa ko. Unang-una, ba't kayo napunta sa barangay? Kasi po, gusto niya po para daw po legal yung pagtataas niya ng ano. Okay. Po, matapang po yung lalaki, yung babae, okay lang po kausap. Ngayon po, sabi ko, grabe naman kuya, pwede ka naman magtaas kahit na 1K. Sabi ko, pero yung sabi mo namang 8,500, ang taas naman. Sabi ko, mo ba kailangan po ng bahay at alam mong gipit ako. Sabi ko, ginaganya mo na kami. Para namang hinaharas mo na kami, sabi ko. Nag-usap po kami is July 26 sa barangay. Ngayon, pagdating po ng August 12, sabi po ng babae, pag hindi ka nakabayad ng 8,005, babayad ka pa rin, pero 8,500 na babayaran mo. So, di inokaya ko naman po. Tapos ngayon, pagdating po nitong November, sabi na naman po niya sa amin, ang upa na raw po namin is 10,000 na po simula nung November 1. Sabi ko, para ka naman po yan taxi, ang bilis mo naman magtaas ng metro. Sabi ko gano'n sa kanya, kung di mo kaya, umalis ka na. Sabi po sa akin. Sabi niya, alam mo, kailangan din namin yung bahay ko, sabi nung lalaki. Sagot ko naman po sa kanya, okay kuya, sabi ko, para matapos tong problema, kung kailangan mo yung bahay mo, aalis naman ako balik mo sa akin yung deposit ko tsaka yung upa ko para may pang-down din ako sa lilipatan ko dahil alam mo namang may anak akong nagdadialysis. At ay hindi, may utang ka pa nga sa lockdown sabi niya. Sabi ko, bakit kuya? Sabi ko, 21,000 yung 3 buwan na utang ko sa lockdown. Kung ibababa mo yung deposit tsaka advance ko 14,000, di kulang ko na lang sa'yo. 7,000. Paano po kako itong resibo? Di pinakita ko po sa kanya itong resibo. Ayaw naman niya pong i-honor, katwiran niya po. Ito po, pirmado po ng asawa niya. Ganito lang po sila mag-resibo, ma'am. Hindi po nila alam na yung mga binibigay namin pera is nakasulat po yung mga pera nung lockdown. 5,500 na lang po ang kulang ko sa lockdown. Nung nag-usap kami nung November dito sa barangay, which na daw po yung lockdown, which na raw po yung advance ko, wala na raw po deposit. Kaya hiningan po nila ako ng 5,000. Magkakaiba kayo ng computation kung magkano kulang nyo sa kanila? Opo. Number 1, ayaw mo pa bang umalis? Hindi ko pa po kaya, ma'am, kasi nag-ipon pa po ako ng pang-down. At ayaw mong magtaas sila ng upa? Opo. Okay, so ang first issue natin is, pwede ba siyang paalisin? Ano ba karapatan mo bilang isang tenant or lessee? 7,000 a month ang kasunduan nyo, no? Maayos naman yung pagbabayad mo, except sabi mo nga, nung lockdown, may 3 months kang hindi nabayaran at ito nga ay isang issue kung bayad na yan o hindi. Pero hinuhulugan mo yon, di ba? Magkano hulog mo doon? 500 po kada bayad. O, na 500 kada ano. So, ang sinasabi mo is nakamagkano ka na? Naka 25,000 na po kami. So, sobra-sobra pa? Opo. Pera pa po yung naihulog ko na dahil wala akong listahan ng year 2023 tsaka year 2024. Kung ano yung kasunduan nyo, kung 1 year yon, 2 years, 5 years, yun ang masusunod. So ngayon, di ba, wala kayong Wala kasunduan. Okay, so Attorney Sari, ang sabi sa batas, kung walang kasunduan, ano ang tinuturing na batas na term ng lease nila? So, under the law po, kapag po walang kasunduan, depende po sa agreement nyo kung kailan kayo nagbabayad. So, kung week to week po kayo nagbabayad, week to week. Kung buwan-buwan, monthly po ang term ng lease nyo. So, in your case, dahil po buwan-buwan, considered po na month to month yung term ng inyong lease. Ngayon, kung gusto kang paalisin, pwede talaga siyang magpaalis kasi monthly lang kayo. Ano ang requirement ng batas na notice para magpaalis ng isang tenant? Kailangan po merong written demand para makaalis ka. Tapos Okay. kailangan po may reasonable period na not less than 5 days po para makaalis ka. Tapos hindi rin po pwede na i-force ka pong umalis o i-padlock po. So kinakailangan po na pumayag ka po na umalis. Bukod po dun sa batas natin na Civil Code, meron din po tayong tinatawag na Rent Control Act of 2009 Okay. o RA 9653 kung saan po ang layunin po nun ay protektahan ang mga nangungupahan na may mababang kita. Ang sakop po ng batas nito ay yung mga pinauupahan po natin na bahay, dormitoryo, bed space at kung ano-ano pa pong mga residential na pinagtitirahan po natin na nagkakahalagang 10,000 pababa kapag sa NCR po and highly urbanized area
and 5,000 pababa kung sa rural naman po o sa mga probinsya. At sa lagay niyo po, Nanay Anita, ito po ay sa Quezon City, kaya pumapasok po kayo sa Rent Control Act dahil 10,000 pababa po yung inyong upa. At ayon po sa batas nito, Ate Pia, depende po ang notice sa grounds ng pagpapaalis po sa kanila doon po sa kanilang inuupahan. For example, yung kay Nanay Anita po, ang kanilang basis sa pagpapaalis po sa kanya ay ang hindi niya daw po pagbabayad ng renta. Ang sabi po doon sa Rent Control Act, kailangan po 3 months na hindi po nakabayad bago po nila maligal na mapaalis si Nanay Anita doon po sa kanyang inuupahan. Marami kasing umuupa na wala talagang kontrata kung gaano katagal. Kahit simple lang, sulat nyo na lang. Kasi kung talagang, kunyari, taga-probinsya kayo, nandyan lang kayo dahil may binibisita kayo o may negosyo kayo good for 1 month, di sabihin mo na lang, okay lang monthly. Pero pag alam mo nang mahaba, tatagal ka, gumawa na kayo ng kontrata na nakalagay doon na yearly, tapos i-renew, para hindi kayo nagugulat. Kasi pag monthly talaga, within 15 days, sapat nga na notisya na paalisin kayo. So kung ang dahilan lang ay hindi pagbabayad, 15 days. So ngayon, hindi siya sang-ayon na hindi siya nagbabayad. Pero yun nga, nag-akyat siya ng renta starting August 2024. Pero kasi, yung pagtataas niya ng 8.5, bawal kasi yon. Sa parehong batas na binanggit ni Attorney Jackie, bawal na magtaas yung ganung kalaking 7 hanggang 8.5. Tinaas po yata yung renta nila ng 7 to 8.5 ng 2024. Tama po ba? Sa 2024 po, upon research, Ate Pia, ang cap po natin doon ay 4%. Sa 7,000 pong renta ni That's Aling Anita. 280 pesos. Correct. At, Oo. so, labag pa rin So, po. ang dapat na sinisingil sa'yo lang hanggang plus 280 pesos. So, 7,280 pesos, legal yon na pagtaas ng renta. Yes. Hindi yung talon ng 8,500. So, kung nagbayad ka ng sobra sa 7,000, bawal yon. Kung ako tatanungin mo, ilalaban ko para sa'yo na yung 1,500 na sobra, 280 pesos lang ang pwede. So, sa loob ng 1,500, 280 pesos yon. So, ibig sabihin, sa 8.5 na binayaran mo, sa susunod na buwan, covered na yung 280 na pwede niyang i-ano. Kung 8.5 na naman ang binayad mo, good for another 5 months yun. Kaya kailangan natin siguro i-compute. Gamit ang Rent Control Act of 2009, ito po ay nagre-regulate at nagko-control ng pagtaas ng renta. So, yung mga rates po na nakasaad sa Rent Control Act of 2009, nung una pong maipatupad ang batas, nakalagay po doon na ang pwede lang po nilang itaas is 7%. Okay. Not more than 7%. Ngayon po, kapag po dahil nagkakaroon ng extension yung batas, kasi Ate Pia, hanggang 2013 lang po talaga dapat yung Rent Control Act. And nag-extend ng Yes. nag-extend. Ang National Human Settlement Board po ay nag-decide na i-extend yung regulation po nung batas na ito. Kaya nung 2024, kung 2023, kayo pa rin po ang uupa ng 2024, maaari lang po nila itong itaas ng 4%. Pero kung wari po, kayo pa rin ang mag-uupa nito sa 2025, 2.3% na lang po ang pwede nilang itaas sa 2025. At pagdating po ng 2026, kung kayo pa rin po ang umuupa dito, 1% na lamang po ang pwede nilang itaas. Dahil Ate Pia, nakalagay po sa batas na ito na 2026 po ang last year ng implementation of the Rent Control Act kung hindi po nila i-extend muli. So, I think ang kailangan natin gawin ay bumalik tayo sa computation. Klaro kung hanggang saan pwede magtaas. So, ang tanong ngayon is, ano siningil sa'yo, ano binayaran mo? Talaga bang sobra-sobra pa binayaran mo o kulang? Now, paano natin malalaman yun, Sari? It's based on the evidence that she has, di ba? So maybe, Sari, you can elaborate a little bit? So according po sa ating batas, Ate Pia, meron tayong konsepto na tinatawag na kung sino yung nagsasabi or nag-accuse ng kanyang karapatan, siya yung may burden of proof o dapat Kung gusto mo magpatunay ipaglaban yung nito. karapatan mo, Yes. ikaw ang kailangan magpatunay nun. Yes, Okay. po. So, sa case po ni Nanay Anita, mabuti po na meron siyang logbook, meron po siyang mga patunay. So, under our law naman po, pwede naman po yung itong mga written evidence na ito, pwede naman po itong gamitin na patunay. Pwede rin po yung mga text message, mas naging liberal na po yung ating rules on evidence. So, maganda po na meron po siyang mga patunay. Gusto ko lang din po idagdag na
yung pong inyong concern na hindi siya nag-i-issue ng resibo, under naman po sa ating National Internal Revenue Code, kinakailangan po na mag-issue ng resibo yung ating mga lessors. So para rin po sa kaalaman ng mga nanonood, mandatory po na may resibo tayo. So kung buwan-buwan yung payment ninyo, kailangan mag-issue sila ng receipt na natanggap nila yung payment na iyon. Kapag po hindi sila nag-issue ng receipt, may kaparasahan pong pinapataw yung ating batas. So nasa 1,000 to 50,000 po yung penalty. Tapos meron din pong imprisonment na 2 years to 4 years po. Katulad ng sabi ni Attorney Sari, kailangan may proof ka. Suggestion ko, logbook. Kunyari, ilagay mo na doon, di ba, January, February, hanggang December. Tapos paglagay ng amount, pirma. Nung buhay po yung asawa ko, Ate Pia, napapagawa namin siya, napapalista namin siya buwan-buwan. Pero nung namatay na po si Mr., kung hindi po yung kapatid ko magsabi, Kuya, pirmahan mo to, hindi po to magagawa. Eh di wag niyo muna iabot sa susunod hanggat hindi nagkakapirmahan. Siyempre, sana maayos to sa barangay level para hindi na magkasuhan. Mapakita mo na ito, tinan mo, sobra-sobra na nga binayaran ko, lalo na dun sa kung nagbayad man kayo ng 8,500, di sumobra na kayo kasi 7,000 plus lang naman yung kailangan bayaran doon. So, kung naka-isang taong ka ng 8,500, Mahigit na ang po. laking dagdag nun sa sobrang nabayaran mo, ha? So tingin ko naman malaki ang laban mo, pero kailangan lang natin isulat ng maayos. At aalalayan ka naman ng team namin. Sige po, sana ho nakatulong po kami sa inyo. Maraming salamat po. Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda team si Aling Anita sa barangay para tignan ang kasunduang kanyang pinirmahan. Ayon sa kasulatan, pumayag naman si Aling Anita sa pagtataas ng renta. Napag-alaman natin na dahil sa ilang buwan nang hindi nakakabayad ng renta si Aling Anita, nakipagkasundo siya na lilipat na lang. Pero nang malaman niyang ipapaupa ito sa iba, nakiusap si Aling Anita na sa kanya na lang muli ipaupa ang bahay kahit mas mataas na ang singil. Ang problema, tulad ng dati, ay hirap pa rin si Aling Anita sa pagbabayad. Sinubukan din nating kunin din ang panig ng landlord. Ngunit minabuti niyang hindi makipagharap. Dahil dito, sinabi ni Kapitana na siya na lang ang kakausap sa kanya. So ano po ang magiging resolution nito dito? So, yun na nga po. Kausapin ko yung may-ari ng bahay para matulungan din si Ate May since nangako naman si Ate May na within 3 months aalis na sila. Tutulungan naman ng ating programa si Aling Anita na makahanap ng lilipatan na kasya sa kinikita ng kanilang pamilya. Kasalanan ko rin po kasi pirma ako ng pirma, unang-una. Pangalawa, naliwanagan ko na rin po dahil pinaliwanag sa akin ni Kapitana yung gustong mangyari ng may-ari at tutulungan naman niya ako makiusap sa may-ari ng bahay na ibalik ako sa 8,005 monthly. Lilipat na lang po kami pagdating ng March para po sa kapanatagan ng pag-iisip ng lahat. Maraming salamat po. Ate Pia, Kuya Peter, maraming salamat. Maraming salamat po, Kuya Alan, Tito Boy, Ate Pia, sa ganitong klaseng programa. Mas natutulungan niyo po kami na magkaroon ng technical know-how pagdating sa mga ganitong batas. Salamat sa mga pusong gaya ni Ariza Dunca na ang pagmamalasakit para sa mahigit 250 na iba't ibang hayop ay naging daan para makatulong sa isang pamilya na dati sa lansangan ng tirahan. Salamat sa The Cat House ni Ariza na naging kanlungan ng mga hayop na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay at nasa kalsada. Salamat sa The Cat House ni Ariza na nagbigay rin ng panibagong pag-asa sa isang pamilyang inabandona ng lipunan. Kasama natin ngayong gabi si Ariza. Good evening and welcome to the show. So, in this part of the show, talagang ito ay para magpasalamat. So, in behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda at sa lahat ng natutulungan nyo, thank you. Thank you din po. In the case po ni Ariza, 250 na ang mga animals na kanyang inaalagaan. Nagre-rescue kayo, right? Yes, sir. But tell me, how did it start? Ako po, I grew up with animals talaga. So, yung mga magulang ko, nagde-rescue na sila. And then hanggang lumaki ako, so every time may makikitang... Anong sa parents mo pa? Anong mostly cats, dogs? Anong, Cats and dogs. Cats and dogs, Opo. okay. Pero ngayon may farm animals kami na safe from slaughter po. So, cats, dogs, and farm animals. Tapos tinuloy-tuloy mo na.
Opo. Nung ano lang po, nag-start akong magkaroon ng work, doon lang ako naglakas loob talaga ng mag-rescue kasi mahirap i-sustain. Tapos finormalize mo, ginawa mong cat house, tama ba? Opo, nag-start lang po yung yung social media page namin 2019 para lang i-share yung mga rescue story ng mga alaga namin and makapag-raise ng awareness about And kamusta spay ang neuter. response? So far okay naman, sir, kasi maraming na-educate Yeah. na kumbaga, instead of buying a pet, why not adopt? I love that you said that na na-educate, Yes. diba? Kasi sometimes, pag may page, parang, di ba, either you're selling or asking for help. But tama, it's not only about the engagement in the terms na nag-donate ba, but it's changing people's attitude po. and educating. Yun ang mahalaga po, makapag-educate tayo ng tao, makapag-encourage na tumulong din sa hayop. But, Alisa, there's something interesting. You went beyond that. You also helped a family. Tell us a little bit about that. Simula po na nag-pandemic, kinailangan kasi namin magkaroon ng katulong sa pag-aalaga kasi nagkaroon ako ng COVID. So nag-post kami sa page na kailangan namin ng helper and then si Ate M po yung nag-apply sa amin. And then nung time na yun, nakiusap siya kung pwede kasama yung mga pets niya. So inisip ko, long term to kasi kasama niya yung mga hayop. So tinanggap namin siya. So and then this year, nahirapan po kami dahil dumami na talaga yung mga hayop. Hindi na kaya ni Ate M at kami lang. So tinanong ko siya kung pwede ba yung ate niya and yung magulang niya. So naisip ko, why not yung buong pamilya na lang nila yung i-invite sa amin? Kasi kumbaga matutulungan nila kami, pero at the same time matutulungan din namin sila. So ang ginawa po namin, nagpatayo na lang po ng small na house dun sa farm na nire-rent namin. Doon na sila nakatira. So again, Arisa, really from the bottom of our hearts, thank you. Thank you po. Maliit lang to, but aming konting tulong. Thank and you. The team likes to partner. Thank So you. if we can partner, no matter how small or kung malaki, just let us know. And we want to partner and do our part in helping. Thank you. God bless Thank you, Senator. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas ito. Ang taas agad. Oo. Nandito. Mula dito natatanaw mo ang bahay ko. Yes, ay yung bahay ko, iniwan na naman bukas yung sa terrace. Oo. Nakainis. Kami nasa Lakeshore dito sa Taguig, napakaganda. Ganda. Noche Buena, kaya ba talagang 500 pesos? Hindi. Ang Pasko ay once a year lang po nangyayari. At napakahalaga po ng Pasko sa bawat Pilipino. Tayo nga po yung pinaka-excited magpasko, di ba? September pa lang nagkakaroon. Pinakamahabang Pasko. Pinakamahaba. So, ibigay na natin sa ating mga kababayan niya. Ano ang handa? Ano ang mga pagkain? Anong mga tradisyon na hindi nawawala pagkapaskuhan? Tradition, syempre, magdasal, magpasalamat, di ba? Yan yun. And of course, ang pagdating naman sa pagkain, yung tradisyon talaga na hindi nawawala. Aminin, ang binabao ng mga pasyaron, ang spaghetti. Oo, totoo yun. Salad, hindi nawawala yan. Pasalad. I've always wondered, paano ka natuto magluto? Yun na nga, sa 12 namin magkakapatid, kanya-kanya kami may toka sa buhay, may taga-igi, may taga-laba, may taga-plancha, may taga-luto. Pero sabi ko, ay, doon na lang ako sa kusina. Kasi ayoko maglaba, Tito Boy, tumatawid ng ilog eh. Ang labahan namin nung araw sa ilog. Saan ito? Indulugan taktak. Okay. So, magaganda pa ilog nung araw. Ngayon, may mall na yung ilog ko. So, ayoko. Sa kusina na lang ako. Tagahugas, tagaluto. Bihira naman kaming may niluluto. Wala naman may pagkain madalas. So, hindi ako pagod. Matalino, di ba? Tsaka gusto talaga, tsaka tatay ko pag nagluluto, lagi akong nanonood sa kanya. Ano ang natutunan mo sa tatay? Yung kalyos, yung lola ko, parang naipasa niya dun sa tatay. And din ako naman, napapanood ko lang. Ano bang kakaiba sa pagluluto niyo ng kalyos? Very generous sila sa sangkap. Kailangan ba masaya ka talaga pag nagluluto? Yes, may confetti, may fireworks sa likod. Meron. Ano kaya yun? May mga ganon. Pero ilinalayo ng konti Oo. para hindi dumating doon sa pagkain. Correct. Kung kalyos ka, sino ang gusto mong kumain sa'yo? Ay! Naku, Diyos ko. Si Brad. Parang nabigla ka. Hindi, talaga si George Clooney talaga yung ano ko. Pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo sa buhay pag-ibig, bukas pa ba ang puso? Kasi sinasabi mong ayaw mo na eh. The last time we talked, di ba? Pero natatanda ko, Tito Boy, unang-unang interview mo sa akin, tinanong mo ko, what is love? Ang sabi ko sa'yo, God is love. Kaya sabi ko, na-realize ko, bakit ko i-close yung puso ko sa usaping love? Tama. Kasi marami namang klase ng love, 'di ba? May love sa family, may love sa friends, may love sa Panginoon. Panginoon, 'di ba? So,
You have to keep your heart open. Okay. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, bukas ba ang Sa iyong... pag-ibig as boyfriend, Yes, ganun partner, oo. pinapasa Diyos ko na lang. Tama. Mahirap yung nagsasara kasi may mga blessing na dumadating talaga after so much pain. Langganang may tato, arino lang may tako. Di ba? Ang Disyembre kasi ay fiesta din ng mga performers. Yes. Di ba? oo. Dahil sa mga company parties, dahil... Racket. Oo. Kumusta? Ay, Tito Boy, God is so good talaga. Every day, always, and forever. Di ba? Oo, yung, minsan iisipin mo, parang ano, bigla na lang, meron, ay, thank you po. Right. Yes. As a matter of fact, you and Pooh have a show in Yes. Northern Samar. Sa mga taga Northern Samar, nanood ng The Pookie Show with Chad Guinness. Thank you po. Ganda, no? Anong meron ka na wala si Pooh? Oo. Ay, sorry, Tito Boy! Sorry, Tito Boy! Pero totoo naman. Hindi. Oo. Anong meron ako? Masakit yung kay Chad, kay Pooh sa Oo. akin. Tito Hindi, Boy, hindi naman. hindi. Hindi naman. Ano ba? Anong meron ako nung wala? Si Malia. Oo May nga. Malia ako, may Ate Maymay ako. Pero meron naman siya mga pamangkin din Meron. na mahal si Pooh. At mapagmahal din yan. Langganang may tato, Mm-mm. arino lang may tako. Tsaka medyo matangos lang ng konti ilong ko kay Pooh. Konti lang naman. Konti lang. Tama naman, oo. Pero what makes you tick kayong dalawa? Kasi inaabangan talaga yan, Oo, ha? Correct. Oo. Kami po kasi ni Pooh, nag-start ang friendship namin 2008. 2008 ang Kasi kami ni Pooh, kwentuhan lang kaming dalawa eh. Titigan lang. Nagkakaroon Show na. Show na yon. Oo. Even yung si Carmela, si Brosas. Okay. Si Kay. Oo. Yan. Kakay, Oh, Kay. nasa bahay ko magpapasko na naman. Ewan ko. talaga? Taon-taon sa akin nagpapasko yan. Hayaan mo na nga. Oo. Adik na adik sa kanyang inaanak. Pag nagkwentuhan kami, misa sa text, mag-uusap-usap kami sa group chat, nakakabuo na kami ng show doon. Nakakabuo na kami ng mga, pasukan mo para sumalangit na chocolate! Hoy, chocolate! Oo. Yan, isa pa yun si chocolate. Pag nagte-text kami, nag-aasaran kami sa group chat, isang buong show na yun. Galing, no? Oo, iba yung chemistry din namin. Iba yung chemistry namin ni Pooh, iba yung chemistry namin ni Brosas, iba rin pagkasama ko si Chocolate. Lumamig, Gaano kaiba ang Paskong ito? May apo ko, yes! Oo, may apo ko. Iba, Tito Boy. Ibang kaligayahan, Ibang no? kaligayahan. Pero, iba rin talaga yung Pasko ngayon. Kahit papano, mas marami akong napapasayang mga kababayan natin. Oo. Kasi yung tradisyon ko na, Tito Boy, tuwing 25, nagbibigay ako ng mga groceries sa random na masasalubong kong tao. Oh. Yan. Kahit saan ka magpunta? Oo, habang Ay, nagdadrive. napakaganda. Nagdadrive ka, puno ng groceries yung sasakyan. Aha. Tapos hihinto ka dun sa mga, alam mo na mamamas ko, may mga bitbit na anak, 4, 3, naglalakad. Pagbukas mo ng bintana mo, ay, yung magugulat, ay, mampukwang, ay, mampukwang, biglang gaganon. Tapos abutan mo sila, Merry Christmas. Meron akong isang di makakalimutan, Tito Boy, dyan sa may kahabaan ng Tanay. Merong isang tatay, may kasama siyang 3 anak eh. 2 nakakapit sa shorts niya, 1 karga-karga niya. Tapos sabi ko, Tay, ay, Merry Christmas po. Ay, ma'am, saan pupunta dyan sa asawa ko? Dadalaw kami. Akala ko, byudo pala. So, namatay yung asawa niya, iniwan sa kanya yung 5 yung anak niya. 3 lang yung kasama niya, yung 2, iniwan niya daw sa biyanan niya. Tapos sabi niya, nung inakitan ko na inabutan ko ng groceries, alam mo yung iyak? No. Iba pala talaga yung iyak ng lalaki, ng tatay. Iba yun. Oh my God, sorry. Kasi sabi niya, kagabi po kasi natulog lang kami. So yung happiness na mabibigay mo sa tao nung araw na yun, hindi mo alam kung gaano mo siya napasaya. Ang sakit pala nung iyak din ng mga lalaking tatay. Yung tatay, no? Ma'am, thank you kasi kagabi po natulog lang kami. Iba din po yung may pagsasaluhan kami ng mga anak ko, mamay. Iba yung happiness din talaga na mabibigay mo sa mga tao na hindi mo naman sila kaano-ano. Pero minsan talaga gagamitin ka ni God kung bakit ka binigyan ng magandang kalagayan. Ikaw naman yung, it's about time na ikaw naman, give back. Tama. Caroling na pagdaanan mo. Yes. Ang tatay ko, ang unang-unang tinuro sa akin kanta, oh,
Holy Night. Akala ko, gusto niya ako maging singer. Yung pala, pag-aralan mo yan, magkaroling na kayo doon. Pinaghanap buhay. Pinaghanap buhay, tandali. Pero sa grupo namin lagi, ako yung taga-kanta, ganyan. Oo. Tapos yung mga kapatid ko lang, taga-emote lang sa likod. Alam mo yung mga nag-aawa-awaan. Huy! Ako yung taga-kanta, sila awa-awaan lang sa likod. Ganyan-ganyan. Pero naging dancer ka. Dance. Kailan mo nalaman na mahusay kang sumayaw? Talaga nung bata pa ako, Tito Boy, may bisita sa amin sa bahay. Ako yung bida-bida lagi. Tinutungtong ka sa lamesa. Oh? Tungtong sa pak! Anak, pakita mo yung mga disco duck. Mga lady ba? Oh, talaga? Maghahalata mo talaga yung mga tugtog, di ba? Sumasayaw ka naman? Yes, sayaw-sayaw naman ako. Tapos, bibigyan ako ng pera, ganun. Bata ka pa lamang, talagang performer ka na. Ito ba Sige nga, sayaw ka nga dito ngayon. Sige nga, hahawak ako. Bilang pagtatapos ng pag-uusap natin, hubarin mo ang iyong, ayan. Tito Boy, para sa'yo talaga to eh. Oo, Merry yan. Christmas! Merry Christmas po! Merry Christmas collection! Para na po talaga, Tito Boy, hindi ko ito ginagawa. 5, 6, 7, 8, 6! Merry Christmas! Damang-dama natin ang init, ang saya, at tibok ng puso ng bawat tagigenyo na naririto ngayong gabi. Salamat kami sa inyong pagmamahal at pag-unawa. Maraming salamat. Kayo ang aming sandigan at inspirasyon. Mga kababayan, dalhin natin ang diwa ng pasasalamat sa bawat araw ng ating buhay. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang Pasko sa Taguig ay pag-ibig! Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank RLI Furniture, JC Organic Barley, Live Healthy, Choose Good Life, Ocha Milk Tea, Siomai King, ang hari ng siomai, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Kuya Boy, Ate Pia, talking about service, di ba? Serving others, no? Alam niyo po, kapag ka nagserbisyo kayo sa Panginoon, pinagserbisyohan niyo po ang taong bayan, ang inyong sariling pamilya, o inyong mga organisasyon, di ba? Church niyo, Homeowners Association, hindi basta nabubura yon. Bawat hakbang sa lupa ng kanyang iniwan, may kwento gumagabay sa atin. Kaya sa paggalaw ng bawat butil ng buhangin, muling mabubuo ang kwento ng isa na haligi sa aming pamilya na nakatulong sa ating bansa, na isang public servant na tinatawag na kumpanyero. Siyempre po, yun ang aming ama na si Senator Rene Companiero Cayetano. Mula sa isang simpleng tahanan sa Pateros, lumaki si Renato Companiero Cayetano na anak ng isang mekaniko at public school teacher. Sa pampublikong paaralan niya hinubog ang sipag na nagdala sa kanya sa UP at sa University of Michigan, kung saan nagtapos siya ng 3 graduate degrees. Sa Amerika niya nakilala si Sandra
at sama-sama nilang binuo ang isang pamilyang naging haligi ng kanyang buhay, inspirasyon. Bilang abogadong para sa tao, tinulungan niya ang mga walang boses at sa pamamagitan ng kompanyero-i-kompanyera na ipaabot niya ang batas sa loob ng maraming tahanan. Bilang mangbabatas, inuna niya ang mga batas na talagang may pakinabang sa tao. Proteksyon sa consumers, malinis na halalan, e-commerce, clean air, energy reform, at mas mabilis na hustisya para sa mga biktima ng krimen. Mula Pateros hanggang Senado, iniwan niya ang pamana ng integridad, tapang at tunay na paglilingkod. Ito ang ilan sa mahahalagang pangyayari sa buhay ni Kompanyero Rene Cayetano, isang lingkod bayan na patuloy na minamahal at inaalala ng mga Pilipino. Kaarawan ng dakilang ama ninyo, ang si Kompanyero, na ating inaalala tuwing taon. We remember him because he's not only your father, but napakalaki ng kanyang contribution sa Pilipinas. Si Tatay Kuya Boy, he's a social animal. Di ba? Ibig sabihin yung, he really had gym time, study time. Pag kayo nga, yung programa niya, yung kumpanyera, bawal siyang disturbuin talagang ano. But having said that, name the organization, JC's, Rotary, yung Homeowners Association, sa Country Club, sa BF Homes Homeowners Association, yung salo-salo sa IDP, sa IDP. Asosasyon ng mga Abogado. Kaya nga nung tumakbo siya sa Taguig, Pateros, Muntinlupa during that time, parang isda na o pagong na tinapo mo sa tubig because gusto niya talaga yon. Right. Having said that, he wasn't one that celebrated many things. Pero sa kanya talaga yung Noche Buena and yung birthday niya, talagang sinaselebrate niya. Parang pag hindi niya nakita yung best friends niya at pamilya sa birthday niya, parang yung taon na yon hindi natuldukan ng mabuti. No? So it's such a pleasure for us na we can celebrate pa rin kasi nga it's something he really loved. What do you remember, Ate Pia? Well, yun nga, yung mga celebration na yun, talagang big deal yun sa kanya. Siguro it's a time to celebrate his friendships with everybody, no? But hindi ko minana yun. I'm more accustomed to smaller celebrations. Right. And as you are talking, as you're asking Alan what his memories are, ako kasi yung memories of him are siguro those that are meaningful to me. And in as much as I see him, he's so happy nga in those public events. But being so private, what I remember is 15 years old ako, volleyball player ako, second stringer, baka hindi man ako makalaro, pero nandun siya sa game ko on a Sunday. On a Sunday, after niya ginawa lahat ng mga activities niya for the week, including... At bitbit niya kami. At bitbit niya lahat to para manood. So, yun talaga yung memory ko na on a Sunday, my very, very, very busy father can still go to my game and then kakaibiganin niya yung ibang parents. Eh, syempre, you know naman my dad, bigger than life, di ba? So, parang natutuwa din yung mga tao na makasama si Kompanyero. Hindi pa siya Kompanyero noon, but ganun siya. So, that's what I remember with him. Anong namana mo? Sa kanya, syempre yung talino. Diligence, yung diligence. Hindi pwede walang preparation at hindi pwede na. Oo. Ikaw, Kuya Alan, anong namana mo sa dad? Kung ano din mga love niya. Kay dad, anytime, pwede siyang disturbuhin basta't pamilya. Para sa pamilya. Diba? Dahil lumaki kaming gano'n na yun ang prayer. Papasok ako bigla na hindi sanay yung iba na gano'n. Yung mga pamangkin namin, mga anak niya, can see me anytime. Siguro it's more of Kuya Boy, yung more foundational, yung sa relationship side. Maraming salamat. And we continue to remember, sabi nga ng Indian poet, which is young Indian poet, Amir Aziz, we must remember all. Kailangan niya nasa puso natin. At how do we remember? We keep on talking. You know, we do conversations with our children about Tito Rene, about the country, about the good times, about not good times. The challenging times. The challenging times. But the point is, we don't forget. We remember.
Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Nandito tayo ngayon sa Barangay 77, Tondo, Manila. Dito namin ihahatid ang saya at pag-asa at mas bago at mas pinabongga at mas pinalawak na Alan Pia Pic Barangay Edition! Kami mismo ang kakatok sa mga pintuan ninyo. Tara, let's go! Sabi ng nanay ko, huwag daw ako magpapaabot ng dilim. Alan Pia Pic! 5,000 pesos! Nanalo si Nana! Alan Pia Pic! Nanalo ang 5,000 pesos! Meron pang regalo! Alan Pia Pic! 3,000! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! 5,000 pesos! May regalo ka pa ang dami-dami! Kuya Alan, Ate Pia, dito sa Barangay 443, Sampaloc, Manila. Dito namin ihahatid ang saya at pag-asa at mas pinalaki at mas pinabongga at mas pinalawak na Alan Pia Pic Barangayan Edition! Alan Pia Pic! 3,000 pesos! Alan Pia Pic! 5,000 pesos! Alan Pia Pic! 5,000! Thank you po. May regalo pa. Alan Pia Pic! 5,000 pesos! Alan Pia Pic! Meron ka pa rin 3,000 pesos! Meron pa regalo. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Iba talaga ang saya at pag-asang dala ng Alan Pia Pic sa mga barangay natin. Pero may isa pang regalo ang magpapaningding. Ngayong Pasko, ang regalo ng edukasyon. Narito po, panoorin natin. Ang pag-asa ay isang regalong hindi natitinag. May mga kwentong ang nagpapaalala na ang pangarap ay walang pinipiling kalagayan sa buhay. Sa mahirap, sa mayaman, sa bata at sa matanda. Tulad ng nag-viral na si Mang Benji, isang driver, 55 anyos, pero hindi tumigil gawing totoo ang kanyang panaginip. Sa kabila ng trabaho, pagod at oras sa kalsada, nag-aral siya ng pre-law dahil gusto niyang maging abogado. Habang nag-drive, nag-aaral po ako. Kasi gusto ko talaga matapos yung pag-aaral. Hindi po ako nakapag-aral nung araw. Gusto ko mag-proceed sa law. Na-stop ako ng ilang dekada dahil naulila ako ng maaga sa magulang. Nung nag-asawa ako, bigla akong na-open yung magbalik-aral. Masaya siya kasi isa siyang guro, public school teacher. Kaya in-enroll ako doon. Unang enroll yon sa alternative learning system, yung pandemic time. Yung kurso ko ngayon, Bachelor of Arts in Political Science, nasa third year college ako ngayon. Sa kabila ng edad at hamon ng araw-araw, siya ay nag-aral sa Taguig at nabigyan ng pagkakataon dahil sa scholarship program. Nung nakita namin yung sa platform, sa Scholar Lalani, nag-registered ako. Nag-apply ako, na-programa siya. So, mayroong 10,000, mayroong 15,000, mayroong 20,000. Yung sa akin, 15. Nagbibili ng uniform, sapatos, tapos yung ibang gagamitan sa school. Yung iba, pamasahe. Sobrang pasalamat ko sa Taguig, lalo na kay Mayora, sa programa na yan. Hindi lang ito kwento ng isang driver. Ito ang kwento ng lahat ng iskolar ng Taguig. Mga working students, breadwinners, single parents, at mga tagapagtaguyod ng pamilya na piniling ilaban ang pangarap. Pagsubok, marami. Parang sabi na, tanda. Si Beses din, sabi niya, huwag mo lang pansinin sila. Mag-aral ka. Yun ang purpose mo doon. Ang aking motto ay laban lang. Habang may nag-ano sa inyo, may nag-support sa inyo, may nagpapaaral sa inyo, ituloy niyo yung pag-aaral. Para naman sa mga may edad na katulad ko, yung education, continuous learning process. So wala sa edad. Kung makakausap ko yung bata ako, huwag ko mawala ng pag-asa. Dahil yung pag-aaral, tuloy-tuloy lang. Malaking bagay yun sa lumaki ka na dala-dala yung pangarap. Sa isang pangarap na nagtatagumpay, may isang pamilyang nababago ang buhay. Patungo sa pag-unlad ng bayan at bawat mamamayan. Kaya't ang pag-abot ng pangarap na ito ay isang pasasalamat sa lider na nagbigay daan tungo sa pagkamit ito. Sa bayan ng Taguig, iyan ay si Mayor Lani Cayetano.
Maraming salamat sa malasakit, sa serbisyo niya sa Taguig. Siyempre, maraming salamat sa scholarship na meron tayo dito sa Taguig. Malaking bagay yun sa mga mag-aaral. Hi, Mayora. Happy birthday po. Maraming salamat po sa malasakit ninyo at serbisyo sa Taguig. At nawa po kayo ay mabigyan pa ng malakas ng pangatawan para mas marami pang magandang programa para makakatulong sa kapwa. Salamat na nakapag-aral ako dahil sa panahon ngayon mas mabilis na yung edukasyon na ituloy ko yung pangarap ko. Ito ang kwento ng isa, ngunit sumasalamin sa marami. Ito ang kwento ng isang lungsod na naniniwala sa bawat pangarap ng bawat Taguigenyo. Libre ang mangarap at dahil sa mga ganitong programa, libre rin ang pag-abot nito. Kaya sa inyong kaarawan, Mayor Lani, salamat sa regalong edukasyon. Sabi po sa Biblia, he who finds a wife finds a good thing. At napakalaking regalo sa akin ng Panginoon, si Lani. Ngunit hindi lang sa akin, sa kanyang pamilya, sa aking pamilya, sa amin mga kaibigan, and nung nakilala siya ng aming syudad ng Taguig, napakalaking blessing ni Lani. So makikita niyo po si Benji, sing edad ko lang po si Benji, pareho po kaming 55. Pero dahil ako'y pinanganak bilang anak ni Rene at ni Sandy, mabilis ang pangarap na mag-law school, di ba? Pero yung katulad nila Benji, makatapos lang ay napakalaking pangarap. So yun po ang isa sa life work ni Lani na hopefully, at least dito sa maliit na sulok sa Pilipinas na tinatawag naming mahal na syudad ng Taguig, yung aming probinsyudad, we try very hard, Lani tries very hard na yung opportunity are equal, no? So ngayon nakaarawan mo and we're celebrating your birthday, we want to honor first God for putting that desire and purpose in your heart. No? Secondly, we want to wish you a happy birthday. And kung nandito si Lani, isa lang wish niya, na galingan ng lahat sa mga programa at mas ayusin pa ang mga programa dito sa syudad ng Taguig. Kasi nga, in the end, it is stories like Benji's that make it worthwhile. So, God bless you, love, and happy birthday. You're not getting older, you're getting wiser, and you're getting prettier. So I first met or maybe became close to Lani, I think late 2002 or early 2003 because she was working with my dad, but my dad had already passed away. So she started assisting me in our radio show, which was the inspiration of CIA with DA, yung radio show ng daddy ko. So doon ko pa siya unang naalala. Bata-bata niya, bata pa rin naman siya, pero 21 years old lang, parang fresh graduate, ang ganda-ganda, ang galing-galing, very efficient, magtrabaho. Little did I know that she will become my sister-in-law. So Lani, it's been many years that God has blessed me with a wonderful sister-in-law. I thank God for you. I thank God for your gift as a wife to Alan, as a second mother to Lucas, and to all my kids, and to all the Taguigueños. You are such a blessing to all of us. We love you so much. Happy birthday. Enjoy. God bless you. Love you. Happy birthday, Lani. Sana'y lahat ng hiling ng iyong mabuting puso ay ipagkaloob ng Panginoong Diyos. Alam mo that you're one of my favorite people in the world. Pero doon ako si sentro sa edukasyon, yung aking napanood. Maraming salamat for touching people's lives, for changing people's lives, for being an instrument sa pagbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat sa serbisyo publiko na iyong pinili na maging buhay. It has become your life. And thank you for all that you are and for all that you have done for others. Mabuhay ka, Lani. Maligayang kaarawan. As our late father, Senator Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Basta ang sa akin lamang po ay doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. See you next week sa Cayetano in Action with Boy Abunda.